Tapos ka na, sir? Unwind and pegs. Go green. tumigil. We are still at the part 1 ng ating project. So here makikita nyo na ikabit na natin yung 11 na rails. Total of 12 sana yan. Pero
nagkulang yung ating brackets. Mga 3 bracket yung kulang. Ito sa part na to, wala pa. So, total of, supposedly, dapat 12. So, babalik tayo dun sa ating supplier para bumili ng ating brackets. Para makomplete na natin yan. So, ang ginagawa niya ngayon, pinipaint lang niya yung mga scratches ng ating yero. Kasi may mga scratches yan. Sabi niya, baka daw yung mag-start yung possible kasi na mag-start yung rust dun sa mga small scratches ng ating yero. So, medyo nire-retouch lang yan ng konti. So, halos buong yero natin kailangan niyang i-retouch. Even the side siguro. So, after natin ma-set up yung ating railings, pwede na tayong mag-panel. So, papakita ko sa inyo kung gaano siya ka-OC. Ito yung mga sinasabi niyang scratches. Like, for example, ito. Yan o, yan, ganyan. So, yan yung sinasabi niyang scratches na kailangan niyang i-retouch, i-repaint. So, kapag nagdi-DIY ka talaga, napaka-OC mo. Okay? Marami siyang time para mag-DIY. So, ganyan yung ginagawa niya. So, ang ginamit namin is enamel paint. International red daw yan, sabi ng ating sabi ng ating binilan. Part ng aming DIY, we make sure na in the future wala tayong magiging problema once we install yung ating mga pan. Pinalitan namin lahat ng aming yero since kapalitan na naman din siya. So yung dating yero medyo nabubulok na rin yung mga ends. So we've decided na palitan na rin lahat para iwas tayo sa problema in the future. So since yung mga yero na yan, di naman natin yan mailalagay na walang mga scratches. So ayan siya. Nire-retouch niya yung mga scratches natin. So, pag nilagay natin yung ating mga panels, hopefully, wala siyang magiging rust dun sa ilalim. Kasi mahirap na yun siguro kapag nagkuproblema tayo sa ilalim nun. .48 na, nag-start siya ng mga 9:20, halos nasa half na siya ng aming bubong, tapos to ng mga 10, kasi ito na lang siya, so kukunti na lang siya. Ang pinaka-challenging part ng doing DIY is, paano mo to dadalhin dun sa bubong nyo? Dahil ang isang panel is about 20 to 25 kilos. So, mabigat siya. Mas mabigat siya dun sa mga yero na hinakyat natin sa taas. Kailangan nating mag-hire ng katulong para maiakyat natin to sa taas. Finally, after 6 hours, naiyakyatan nila yung natin. Pero hindi pa siya nasa-secure. So, yun. It's 6 PM na. Bukas na lang to isi-secure. Umulan kagabi kaya basa ang aming bubong. So today, i-mount na namin yung mga panels.
madidiscover kayo na may kulang kayo na dala sa taas, yung mga screws natin, hindi nag-fit. So, kailangan umakyat baba. Kapag nagdi-DIY ka, you have to be physically fit. It's 2 p.m. Ito na yung last doon sa ating 1 series. So, nasa isang series pa lang tayo. Total of 2 series tong ating gagawin. Na natapos lang natin yung isang series for today. Kulang na naman tayo ng end clamp para doon sa side na yon. Today we're going to finish yung installation ng ating panel. Dumating na yung mga missing parts natin, so makukumpleto na natin siya. After natin ma-mount lahat ng panels natin, i-connect na rin natin yung ating PV isolator switch. So, itong dalawa na lang ang gagawin natin for today. Ilalagay natin siya dito. We are done sa ating panels. We are going to connect the isolator switch, the PV1 and PV2. Final touch ng ating panels. Last na yung gagawin niya. Kukonect niya yung grounding. Pwede na kaming bumaba. Connect na rin niya yung ating switch to string. Ito. And yung isa. Kahapon makulimlim, maambon, maulan hanggang ngayon, pero sumisikat ang araw. Umakyat na naman si Inday at si Dong. Si Kuis. Maulan. Basa siya. Yung PV2 natin is not working. So, kailangan natin siyang i-fix. Loose yung MC4. Kailangan natin siyang palitan. Yung isa lang yung nag-harvest. Excited pa naman si Chris. Masyadong nahihila nung ating metal hose, yung PV2, kaya hindi siya nag-harvest. Amazing China devices para sa ulan and init. Hindi natin to ng bubong, kawawa naman sila. First,
is yung init. Yung init from the sun and from the roof itself. Napakainit niya. Grabe. Imagine, most of the time, we are facing the roof. So, napakainit talaga siya. Second is yung pag-insert ng ating grounding wire and PV wire sa ating metal poles. Mahirap siyang i-insert. Mahirap siyang i-pull. Lastly is yung pag-akyat ng ating mga panels from the ground floor up to the roof. Because it is heavy, need namin mag-hire ng additional help. Tanungin niyo po ang inyong sarili ng maraming beses. Kung kayo yung tipo na ayaw magbilad sa araw ng mahabang oras, medyo mahirap po. So you have to be physically ready. Magsukat muna from the size ng roof, ilan ang panels, ilan ang railing, even the screws and the brackets para sakto lang ang lahat ng materials na ating bibiling. As I have mentioned, nahirapan kami sa metal hose and wire. Meron palang way para mas mabilis siyang gawin. Pwede siyang sprayan ng silicone oil para mas mabilis lumabas sa kabilang end. Pwede nyo na siyang gawin ahead sa ground floor pa lang. Just make sure na meron kayong right measurement. You should have a support team sa bahay ninyo, even if this is a do-it-yourself project. Because panels are big and heavy. This is the end of our part 1. Thank you so much for watching. Please do watch our part 2 kung saan we're going to tackle the electrical works. And of course, ang ating part 3 kung saan naman i-discuss natin naggastos for this project. And in part 4, we will have a 1-month observation after natin ma-install ang ating solar. Mag-asawa, nakidlatan sa pagkakabit ng solar. Dahil, Very good. tinatanong ka kasi ilang volts ang kailangan mo, ibibigay ko na sa'yo. Ito na. Eto na. Kaplang.